is BBS, Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV, 91.9 MHz, your news and music stations. BBS, Basta Bareta, sigurado. 6 minutos mga kalisan, alas 6 ng pagkaga. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan ang mga nagbabaga. Let's go! Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Atugang maray na aga po sa endo kabos ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lado lokal, Bureau of Lado National Bureau of Animal Industry pinagtawan ni na advice ang mga consumer na magbakal lang ni na litson itong tama sana. Korte Suprema sa Manila nagkansela ka na laog puon ngunyan aldaw sa gudnang sa aga. Maabot sa sanggatos ka tao na irido liman kanda protesta naman sa Mexico. Quezon City Government inaprobaran ang pagrally kan UPI sa People's Power Monument. Bersamid pinagsayumahan asin pinagnigaran na nagbutas na siya sa pwesto. Yan ang nagkaperang headlines sa kan mga barata, ang mga detalyes at yan po pagkatapos po nin pagirumdum. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, cutworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Mga tugang luwat, marahay na aga po sa Ndogabus. Ako po si Jonel Cuba. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado nasyonal, nangapudan ngunyan ang Iglesia ni Cristo spokesperson Edwila Sabala ana sarong tapat asin lantad na investigasyon manungudban sa subot korupsyon na sa lado kan gobyerno kay banan ang pangapudan sa pagatubang kan mga personalidad na pinagdudukot sa issue kan subuot pananagutan sa party mismo kanda irregularidad. Sabi ni Sabala, nagapatanid subot siya ninuli sa mga nasa gobyerno, media asin iba pang mga political analyst na binabaliktad ang impormasyon manugudman sa lay. Asin dagdag pa kani ang mga testigo na dapat subuot nagsasabi ka na mastermind sa lado kan korupsyon o rugnang naiipit sa lado kan investigasyon. Kaya digdi isa sa gibo na investigasyon na mapadapit sa pinakadakulang harabunan sa kabankan banwaan and sa indang pangapudan simple sa naman asin digdi madaling maintindihan sa lado man kan gobyerno maging tapat, maging lantad asin da iitago ang mga guilty sa mga
kubong kana mga sinasabing kaputikan asin man pag puporbar na magtakop sabi pa man kan nasambit ng persona. Sa iba pa nga detalyos kana sa tuya pa nga barata sa lado nasyonal pinagapirmahada kanda Pilipinas asin man kana South Korea ang sarong joint memorandum na obetong pakusugon ana proteksyon sa pagkakaiguan na training sa lado kana mga Pilipino seasonal farm workers sa duman sa sul. Sigun pa man sa Department of Agriculture DE magpapatindog ang duwang nasyonin sa whole of government framework iyan tanganing masmang mapakaraya asin maipasunod ang seasonal workers program SWP sa lado kan South Korea. Siniguro ang kasunduan na digdi tama ang labor practices, legal na proteksyon asin ethical na recruitment mantang pinapaiwas ang agricultural cooperation kabari sa mga obligasyon kan Departamento kan Agrikultura iyo ang pagdul nin agricultural training livelihood program reintegration support para man sa mga mapuruling mga trabador sharing man ang masarani sa koordinasyon kan mga LGU asin Department of Migrant Workers DMW. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabaga pa nga mga barata sa lado nasyonal. Si Saldico anda sinasabing digdi pinagabantaan subuot ni Romaldis na ini ana gagadanon ianda inakusahan ni dating Ako Bicol Party List Representative Saldico si dating House Speaker Romaldis na nagbanta kan sa iya na subota ini ana babadiluna in kaso magtarama asin magbalika sa Pilipinas. Sa ikatulong party kan na video statement na ipinagpaluwas ni Kuwa kan nagtalikod na aldaw o kasudmang Domingo Nobyembre 16 ipinagpaig kani na nagpuon ana pagbanta sa sainda kan Marso 2025 sa sarong Urulay kon sa inda digdi ipinagpapahayag kan nasambit ng persona na inapudan siya ni Romaldis na daisubot magpuli sa Pilipinas asin digdi at amano niya an sa iyang sadiri liwat na nag-apod subot si Romaldis nasin sinabihan siya na kapag maguli siya magiging delikado an sa iyang buhay. Pwede subot na mag-hire subot sindaning tao para digdi dukuton asin mag-hire ni na pulis para gadanon siya mantang nasa kulungan. Mantang nainot naman ay pinagpahig kaniya na nakaplano na siyang magpuli da sa Pilipinas pagkatapos kan State of the Nation address suna ni President Ferdinand Marcos Jr. alagad mantang papapuli na da siya sa Pilipinas inapuda da siya ni Romaldis asin sinabihan na dai magbalik sa nasyon asin atamanon an sa iyang sadiri inida kasuguan kan presidente asin mada untok na sana o magtuninong na sana sigun sa nasambit ng persona. Alagad ada gustong sabihin pala kaniya gagamiton lang siya nga panakop ni na labuta para man sa kampanya kan administrasyon laban da sa korupsyon sabi iyan ni Saldico. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyanda sa lado lokal o lado nasyonal. Sa bareta sa lado nasyonal pinagpayag kan dating mambabatas na si Saldico nakadakol pa siya nga tatauanin na linaw may relasyon sa korupsyon sa flood control project basado sa ikatulong video na ipinagpaluwas kan sudma Nobyembre 16 aldaw kan Domingo kabali digdi ana mga inako ni dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara asin iba pa na pinagapod niya nga DPWH boys sa Independent Commission for Infrastructure ICI
kung sain pinaglinaw kaniya na dai asin bakong 21 milyones pesos kundi 56 bilyones pesos ang kantidad kan kickback na napasiring da kay President Ferdinand Marcos Jr. asin dati manda House Speaker Martin Romualdez. Magigirumduman sa Senate hearing kan September inako ni Hernandez na nagatud siya ni na pinagaabot sa 1 billion pesos na kantidad kan kwarta na nakabugta ka sa malita sa staff ni Saldico. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pakitangunyada sa lado nasyonal. Sa iba pa nga mga nagababaga nga mga barata sa lado nasyonal ana mga suportador ni Duterte ana perita na maglipat nin lugar matapos day tugutan sinda na makasalak sa Iglesia ni Cristo sa pag-rally kani duman sa partibismo kan Lunita. Sita kan Iglesia ni Cristo INC ang mga suportador kan pamilya Duterte na makaibasa sa indang rally sa Lunita. Segun ki Daniel Noblisa ang tagapagtaram kan Reforma Pilipina ang lakdang maisog na iniya ang sinasabing tinugutan kan organizer kan INC rally asin sa pangapudan kan mga niya na magkaigwana nin pagbaba sa pwesto si President Ferdinand Bongbong Marcos sinita ana grupo dai pinaiba sa grupo kan Iglesia ni Cristo. Dagdag pa kani abo subot kan Iglesia na makuluran ni na politika an sa indang rally dakulang respeto subot ini sa Iglesia kaya minagmaray ninda na maglipat na sana ninda ibang lugar. Ninuli kani napiritan ang grupo na maglipat na lang duman sa partibismo kan Liwasang Bonifacio. Sa iba pa nga detalyes kan mga nagbabaga pa nga barata sa lado nasyonal, ligta sa African Swine Fever ESF ang mga lechon na gikan man sa accredited na lechonan na duman sa Quezon City. Basado yan sa Bureau of Animal Industry BEI na importante na ang mga parabakal ang magbakal kan mga accredited na mga establishmento. Dapat man subot na sundun ka na kadaklan ang mga standard na food safety practices. Pinag-inkaminar kan BEI na i-report sa sinda ang mga bakong normal na pagkagadan kan mga atama na mga urig maging ang local government units naggibo naman in mga lakdang tanganing ipasudod ang striktong biosecurity measures arog kan regular na disinfection magigirumduman kan nakalis na simana 14 mga lechonan na ipinasara matapos magpositibo sa ASF ang nagkapirang mga atama ng mga urig na nagsagibo naman ning calling ang Department of Agriculture sa nasambit ng lugar. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado nasyonal, nagsuspende ni laog sa opisina ang nagkapirang mga opisina kan Korte Suprema ninuli kan padagos na pagsagibo kan rally kan Iglesia ni Cristo puon kan na sudma sa gudnang iniya maabot sa pizza 18 magkakaigwalang ni na skeleton workforce an sa indang opisina sa Padre Paura asin Top Avenue Ermita orog na sa mga docket receiving section asin Judicial Records Office asin man cash collection and disbursement division kan fiscal management and budget office mantang nagkapirang mga empleyado ang tutugutan na mag-work from home. Sering man ang mga empleyado kan Court of Appeals sa Orosa Street, Ermita asin work from home din and partibismo kan SIP-up maliban sa mga one-stop processing center, finance offices, general services division asin man medical division. Parehas man ang sit-up ang gigibon sa mga empleyado kan Sandigan Bayan duman sa Commonwealth Court of Tax Appeals sa Diliman, Quezon City. Gabo subuot na mga empleyado kan Korte sa Manila work from home apwera kan skeleton workforce na nagsasabi sa mga importanteng mga bagay.
Sa iba pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pagitangunyad sa lado lokal o lado nasyonal sinayumahan ni Secretary Secretary Bersamin and mga bareta na subuot nag-resign na siya o nagbutas na sa pwesto. Iyan sinayuman ni Executive Secretary Lucas Binamin ang nagluwas na mga bareta na ini nagbutas na sa iyang pwesto. Dagdag pa kani na mayo nin katotohanan ang mga nagluwas na mga bareta asin din niya aram kung sa indagaali ang mga nasambit ng mga espekulasyon. Nagkuriyat kaya ang nasambit ng urulay kung sa digdi riribayan si Bersamin ni Finance Secretary Rafa Recto mantang magiging Department of Finance Secretary si Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Gu. Kan nagtalikod na aldaw asin bulan kan September na damay ang pangalan o pangaran ni Bersamin sa anomalya sa flood control project kung saan pinagbulgar ni dating Public Works Undersecretary Roberto Bernardo na igwanin commitment ini nin 15% sa Office of Executive Secretary gikan sa 2.85 billion pesos na kantidad kanasambit ng proyekto na higutman na pinagninigaran ni Bersamin. Sa iba pa kitang detalyes kan sa tuya pa nga mga nagbabaga pa nga mga barata pa kitang unyanda sa lado nasyonal sa tuya nga barata unyanda sa lado nasyonal maabot sa sinasabing 1.7 milyon na kantidad kana sinasabing supply anaya tuda sa parte kan Catanduanes na pinagugupit pinagagupit kan Bagyong Uwanda na ipadarana kan Department of Health DOH ang sinasabing 1.7 million pesos na kantidad kan health supply para manduman sa parte mismo kan Catanduanes saro sa sasabing pinakagrabing tinamaan kan super typhoon na si Uwan basado sa DOH ang shipment kinakabalian kan hygiene asin breastfeeding kits water container purification tablets mga bulong na naresibikan na Catanduanes Provincial Health Office kan pizza 13 kan bulan kan Nobyembre. Yan kasabay kan bisita ni President Bongbong Marcos sa nasambit ng lugar. Apwara kan mga supply sa panginot na mga pangangaipo sa parte kan salud na iling kan assessment kan DOH Bicol Center for Health Development as in Regional Disaster Risk Reduction and Response Cluster. Apwera kan puspusan ang DOH sa papatindog kan sinasabing water sanitation, hygiene na wasa facilities. Mantang nakadeploy pa man giraray ang team para pakusugon sa mga pampublikong mga pasilidad asin man sa lado kan salud sa manlaylay na parte kan na probinsya. Padagos na monitoring para sa posibleng injuries, waterborne disease asin iba pang insidente na may relasyon sa parte mismo kanda salud sigun paman sa Departamento kanda Salud National Office. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pang nagbabagang barata sa lado nasyonal, nagpatadid gunyan ang mga leader kan Roman Catholic Church kan nakalis na simana na nagpurbar gamiton ang mga isyong politika para isulong ang extra constitutional means sa pag-resolba kan mga problema sa laog kan na Pilipinas. Sa magkasuway na pahayag tinawandoon kan Catholic Bishop Conference of the Philippines CBCP asin Archdiocese of Manila na dapat pamanda and pangapudan sa katotohanan, hustisya, asin man na due process. Ang pahayag kan CBCP, permado ni Cardinal Pablo Virgilio David, ang presidente na kung saan nagsasabi sa serious allegation ni dating Ako Bicol Representative Saldico na nagsasabi nga
dudoon kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Asin man Speaker Martin Romualdez bilang mastermind subuot sa likod kan sanggatos bilyones na insertion sa 2025 national budget. Iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pa nga nagbabagang barata sa lado nasyonal, pinaimutikan kan Palasyo Malacañang ang mga aligasyon ni dating Ako Bicol Party List Congressman Saldico na inilaog ana sanggatos bilyones pesos na pondo para man sa 2025 national budget. Sa video statement, inapod ni Palace Press Officer Claire Castro and sinasabing paratang o mga sahuta ni ko bilang inconsistent and misleading. Sabi ka na two-part video ni ko asin pag-ako lang kaniya na minanipula kani ana nasambit ng budget ang mga pinagbutasan na paig ni Saldico sarong mga kaputikan propaganda sana mas dakula ang kasalan ni Saldico sa mga namamanwaan ng mga Pilipino. Sabi pa man ni Castro, nagpaliwanag naman ada pag-ako kani na sinasabing inako ni Saldico sa ginibo niyang mga insertion para man sa budget 2025. Bako lang subuot digdi maaraman na siya talagang taksil sa banwaan na nagbugtag kan mga insertion para bunon lang anasambit ng kwarta kan gobyerno. Iba pa nga mga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang barata sa lado nasyonal, pinag-inspeksyon ni Independent Commission for Infrastructure ICI, Special Advisor Rodolfo Azorin Jr. ang flood control project duman sa party mismo kan Cebu kanakandi sa nasimana o kana sudma Nobyembre 6 kasabay man kan pagpapadagos kan investigasyon kan komisyon sa maanumaliyang infrastructure project sa bilog na nasyon. Sa abiso kanikan nagtalikod na aldaw kan na Sabadong Banggi Nobyembre 15 ipinagpahayag kan ICI na ang mga i-inspeksyonon na mga lugar sa partikin na Cebu an makukuha sa Mandawi City, Liloan, Talisay City, Asimanda, Cebu City. Isinagibo ang pag-inspeksyon sa pakikipagulay kay Department of Public Works and Highways DPWH Undersecretary Arthur Bisnar. Pinagpahig na kan nagtalikod na aldaw kan Webes, pinag-inspeksyon man ninda Azorin asin Bisnar ang flood control project sa apat na mga site duman sa Ilocos Norte kung sain mayo subot nin Goose Project ang nahiling sa nasambit ng lugar. Sa tao kaniya, iimbestigahan kan ICI ang mga opisyal kan DPWH kung may substandard na project sa flood control sites. Dahil pa sa nanahaloy, ipinagpahig ni Azorin na prioridad ngunyan kan ICI na imbestigahan ang 80 mga proyektong sangkot sa top 15 contractors na pinagpangaranan ni President Bongbong Marcos Jr. Ang 80% parte ka na 421 na flood control projects na tinutukdo ni DPWH Secretary Benz Dizon bilang mga ghost project. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal. Sa iba pang detalles kan sa tuya pang mga nagbabagang mga barata pakitangunyad sa lado nasyonal and sinasabing necrological services gigibon kan mga senador para man sa dating Senate President Juan Ponce Enrile sa maabot na pitsa 19 kan bulan kan Nobyembre. Ana necrological service ana mapuon na alas 9 nin pagkaaga asin sinasabing ana mga invited guests lang ang autorisadong mga personahe
ang tatawanin na permission na makapagpasiring sa session hall kan Senado. Antes kani isasagibo ang arrival of honors para man sa kabaong laman and bangkay kana nagadan na gurang na si Enrile alas 8:45 na pagkaaga na inut ipinagpahig ni Senate President Vicente Tito Soto III na kung nagugustun kan pamilya ni Enrile na magsagibo kan pinagsasabing necrological services ang Senado open para sa sainda. Magigirumduman na nagadan si Enrile kan na Huwebes sa edad na 101 ninuli man ka na helang na pneumonia. Siya nagserbi ni na ika-4 o 4 na termino sa laog kan Senado kung sain siya naging presidente kan 2008 sa kunang 2013 kan Senado. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado nasyonal Quinistyo na kan mamayang Liberal Party List Representative asin House Deputy Minority Leader Laila de Lima ang timing sa pagpapaluwas ni dating Ako Bicol Party List Representative na si Saldico kan mga video antes kan inaabangan na tulong aldaw na rally for accountability sa flood control project kan Iglesia ni Cristo INC. Anda dai maiwasan na isipon na iyo ang timing ni nuli kanda may mga plano na maiwas na mga paghihiro protesta dagdag pa ni Dilima nakatalaan na magkaigwa o pinaggibo kan INC ang rally sa Quirino Grandstand duman sa Manila poon kanda sudma Nobyembre 16 asin matapos da sa Nobyembre 18 pinaglalauman na ini anda kilos protesta an iba pang mga grupo ana masabay man ipinagpahig kan religious group na rally and transparency, accountability, justice and peace. Nakatalaan na ipiling ang kaanggutan kan publiko pangapudan na para sa tama asin transparent na investigasyon sa mga anomalya sa flood control project asin bapang climate taga project kung sa ina digdi nakapalaman ang trilyones pesos na estimated na sinasabing kinurapa kan taon na 2023 asin sa presente. Duwang aldaw antes ang rally nagluwas ng recorded video si Ku na nagsasabi si President Ferdinand Marcos Jr. subot ang nagsugo sa saiya na ilaog sa 100 bilyones pesos na kantidad kan proyekto sa paagi kan sinasabing bicameral conference committee sa ikaduwang parte kan na video subuot tale of video na iniluwas man kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Sinabi kani na siya miyembro kan na mga staff asin na security guard nagatod nin malitang mga perak kay Speaker Romualdez asin man sinasabi digdi nagatod pa siya kay President Bongbong Marcos. Sinabi ni Dilima na delikado ang mga akusasyon na iyan kanasambit ng si Ku asin ini sa pagiling niya iniyo ang subuot piggibo sa naman na tanganing digdi linlangon ang mga namamanuan asin isabay sa rally kana Iglesia ni Cristo. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal pagkatapos po nin pagirumdum. Ato kang ngunyan sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Pinapaabot sa gabos ng mga tagaduman sa parte mismo kan Banwan kan tinambak ka Baridisura kan LGU tinambak sa liderato kan alkaldiya na digdi kaibanan ang sanggunian pang bayan kan Banwan kan tinambak ka Baridisura na magkakaigwa ni Land Transportation Office LTO Tigawon
ni na LTO Outreach Program sa maabot na Nobyembre 24 sa gunang 28, 2025. Nagigibuho na sa laog mismo kan compound kan munisipyo kan Banwan kan Tinambak Camarines Sur. Ini dakulang tabang para makaigwa ni na pagresponsabling mga motorista asin sa rong paagi tanganing madagdagan an kaaraman asin na maibitaran ana pagbalga sa leya trapiko na kung sain na makusog na pinagpapasudod ngunyan sa parte mismo kana LTO asin man sa manlain-lain ng mga banwaan asin syudades sa parte kana probinsya kana Camarines Sur. Ang lakdang na ini bilang parte kana pangapudan kanda lokal na sangakan na gobyerno na matabangan sinda na maipaliwanag sa parte mismo kan mga motorista sa banwaan kan na tinambak ang mga reglamento sa bulos kan na trapiko. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Sa ibang detalyes kana sa tuyang bareta sa lado lokal, dental technician dakop sa ginibong drug bypass operation sa siyudad Canaga. Boyet Padere sa detalye. Arestado ang sarong persona sa kinasang bypass operation kana kaaging adlaw alas 2:49 bining maagahon sa second floor room 4 Kirili apartment sa Bagong Bayan Sur. Ang suspect binistong si Gilmar 48 anyos, may agom asin sarong dental technician. Ang suspect pinusasan pagkatapos na iduhol kay niya sa posture buyer ang sarong sachet na may laugan pinagtutubudan shabu na nagkakantilal 500 pesos. Kan inikarap kapal na ako apagya ang 2 pilasong plastic sachet na may laog ng droga asin may gabat na 0.5 grams kantilad 3,400 pesos. Kasong violation of RA 9165 ang atubangon kan suspect. Para sa BDS News, Boyet Padere. BDS, Basta Bareta, sigurado. Tayo ba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal, maogma asin dakulaan pasasalamat kan mga taga-barangay duman sa Gata sa Banwan kan Karamuan Camarines Sur sa pag-abot kan helicopter sa saindang isla na may daradara nga relief goods bilang saro sa mga islands na barangay kana probinsya ng Camarines Sur na sinasakit pa sa kudngunyan sa pagbalyo asin paghanap pang araal daw na pangangaipo dakulang bagay subot na may araw kaning operasyon tamas sa marikas na nga nakakaabot ang ayuda sa sainda. Si Gobernadora Elry Villapuerte kana probinsya kana Camarines Sur asin man na Congressman Migs pati naman si Congressman na Luigi Villapuerte ang nakiulay sa party mismo kada Philippine Air Force, Philippine Army na tarabangan na mas pang maparikas ang pagdaranin ayuda sa mga barangay asin mga banwaan na labi-labing nadanyaran kan makusog na bagyong si Uwan. Saro na dyan iyo mismo ang banwaan kan Karamuan Camarines Sur kung sain nagulpi sa gupit kan bagyong Uwan sa paagi kan mga helicopters na pinagtaong tabang kan Philippine Air Force asin man yaon man ang tabang kan EFA asin kapulisan. Madaling nayatod ang tabang kan gobyerno probinsyal kan Camarines Sur sa paagi kan pamilya Villapuerte sa mga lugar na apektado kan nasambit ng kalamidad. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, Gobernadora Elry Villapuerte napili bilang chairperson kan Regional Peace and Order Council sa Intirong Kabikulan. Darrell Banya sa detalye. Anunsyar kan Department of the Interior and Local Government Region 5 ang formal na pagkakapili sa mga bagong opisyal kay Regional Peace and Order Council dito sa Region 5 para sa taon 2025 at sa taon 2028. Napili si Governor Luis Villafuerte o si Governor Elry Villafuerte kan Camarines Sur bilang iyo ang chairperson sa Regional Peace and Order Council of 5. Yaon man ang vice chairperson na gikan sa Philippine National Police, si Police Brigadier General Nestor Babagay Jr., ang Regional Director kan PRO 5. Siring man ang co-vice chairperson gikan sa Pulse Armada kan Pilipinas, Major General Alwin Almase,
ang commander ka 9th Infantry Division. Ang sa indang liderato ang tigo-konsiderar na importante man tang padagos na nagsarong pwersa riyon sa pagpapusog kan na peace and order o kaligtasan kan publiko, pag-ataman sa mga komunidad, asin pagtulod kan panghaluyan na peace and order sa bilog na Bicol Region. Pinapaabot ang pagbati asin man bilog na suporta sa mga bagong mailir o mapili na opisyal kan RPOC 5. Mantang ang provincial government kan provincial ng Camarines Sur nagpaabot naman in pag-congratulate si Governor Elry Villafuerte sa iyang appointment bilang chairperson ang Regional Peace and Order Council sa bilog na Kabikulan na may terminong taon 2025 sa taon 2028. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, pinanginutan ni Congressman Luigi Villafuerte kada 2nd District kada probinsya kan Camarines Sur ana pagdulnin ayuda o tabang asin mga relief goods sa party mismo kada Banwaan kada Milaor Camarines Sur. Iyan kana kalis na aldaw kana Sabado kung sa ina mismo ang nagsungko sa lugar kada Banwaan kada Milaor Camarines Sur. Iyo si Congressman Luigi Villafuerte tanganing panginutan ang pagdistribuer kan mga relief goods o mga food packs sa operasyon ginibod man sa Barangay kan San Roque asin man San Jose sa Cabercourt kan Banwaan kan Milaor Camarines Sur. Natawanin dakulang asistensya ang pamilya hali man sa Barangay kan San Roque asin man San Jose. Labi-labi ang sindang kaugmaan asin pasasalamat kay Congressman Luigi Villafuerte. Inulit adigdi natawan man nin ayuda o inabot man nin ayuda ana sa indang barangay ana Banwaan kan Milaor Camarines Sur saro sa mga lugar na pinagabisita ni Gobernador Elry Villafuerte asin man ni Congressman Luigi Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur. Afuera kada Banwaan kan Milaor Camarines Sur pinagbisita man ni Congressman Luigi ang Banwaan kan Minalaba ka Camarines Sur sa Kapariyong Obeto sa pagatud nin relief asin mga food packs sa mga residentes na apektado kan Bagyong Uwan. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyada sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, padagos-dagos paman ana airlift kan mga relief goods kasudma kaibanan ana grupo kan rescue asin man kan DSWD pinamudbud ana family food packs duman sa barangay kan Butawanan sa matandang Siruma sa Banwaan kan Siruma Camarines Sur. Ini sa kasuguan ni Governor Elry Villafuerte na mas pang maparikas ana pagtaunin na tabang sa mga residentes kan Banwaan kan Siruma na saruman sa inagupit kan bagyong si Uwan. Mga helicopters kana Philippine Air Force iyo ang nagtatarabang-tabang sa pagatud kan ayuda na nagigikan mismo sa DSWD. Ini bilang party kan kasimbagan sa pangapudan ni Presidente Bongbong Marcos na tulos-tulos na padarahan nin mga ayuda ang mga residentes na biktima kanda kalamidad digdi sa laog kan Bicol, partikular na sa probinsya kan Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal, sarong kutsi ang nahulog asin na nakasyut sa bubungan kan sarong-arong sa parte kan Sitio Barrio, barangay kan Tabgun duman sa Karamuan na Camarines Sur. Alas 10 nin pagkabanggikan nagtalikod na aldaw kan na Sabado and nasambit ng kotse ang pinagmamaniyo kan daiman pinagpangarana na persona mantang pinagbabagtas kaniya
an kaiwasan ka na tinampo sa barangay ka na Bariw sa Tabgun duman sa Karamuan Camarines bigla na lang subuot nga nahulog ang auto sa nasambit ng tinampo asin dire-diretso na nakalusot sa parte kan sarong bubong kanda sarong-arong sa nasambit ng lugar. Maswerte na mayo manin nakulugan sa binagsakan kaning bubong na kung sain nakalusot o nalabot nakalaog ana nasambit ng kotse. Ana mga rescuer kanda sinambit ng banwaan kaibanan ang Bureau of Fire Protection asin Philippine National Police tulos na nagrespondi sa nasambit ng lugar tanganing digdi mayali sa laog kanarong ana nasambit ng kotse. Sa iba pa nga detalyes kana sa tuya pa nga mga barata pagitangunyad sa lado sa lado lokal yaon ngunyan sa full alert status ang Philippine National Police Regional Office number 5. Iyan ninuliman kan tulong aldaw na peace rally kana INC basado man sa parte kanda PNP Bicol bilang commitment na magdanay ang katrangkiluan asin seguridad sa nasambit ng aktibidad. Nagpadara nin 1,000 personel bilang dagdag na seguridad ang PNP Bicol duman sa parte mismo kana Manila. Ang mga ini maserbing security operation, traffic management, intelligence monitoring asin emergency response mantang simultaneously na naka-formation asin accounting kana personay sa PRO5 Regional Headquarters tanganing magdanay an sa indang preparasyon asin tulos na makapagpardara nin kadagdagan pang mga personay na mayo nin aberya kung kinakaipuan pang madagdagan an inot na 1,000 pulis na pinagpadara duman sa Manila huli kanda rally kana INC. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata pagitangunyad sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kana mga barata sa lado lokal, marikas na nadakop kana mga autoridad kana Rapu-Rapu Municipal Police Station ang sarong lalaking suspek sa pananaksak sa barangay Kangaba duman sa nasambit ng lugar kasudma sa ipinagpahayag na impormasyon kana nasambit ng hipatura kan pulisya alas 3 din pagkahapon o pagkaaga nangyari ana insidente mantang subuot ana biktimang si alias GB and abala sa pagpua asin na pagbuhat nin mga bubugtakan kan tubig bilang pansakdo sa inumo na tubig. Digdi bigla subuot na suminugod si alias Idi asin pa urotro na pinagsaksak ang biktima matapos kan pananaksak tulos na nagdulag ang suspect asin idinaraman na ang biktima sa district hospital sa sinambit ng lugar para man malapatan tulos nin magkakanigong asistensya medikal. Mantang daiman nagsayang nin oras ang mga miyembros kan pulis pagkahapon tulos nagsagibo ka na hot pursuit operation kay banan ana witness o testigo sa nasambit ng insidente tanganing digdi maabot ang lokasyon kan suspect kung sa inini nagtatago asin na digdi nagbalyo pa ni na dagat ang mga autoridad nagsakay ni na motorsiklo ninuli man kan marikas na aksyon kan mga autoridad alas 11:40 ni na pagkabanggi ka subanggi nadakop ang suspetsado. Sa investigasyon, silos ang pinaghiling na kausa kan pananaksak. Nakakulong na ang suspect ngunyan asin pinagpipreparar na ang magkakanigong kaso. Iba pa nga detalyes ka na mga barata pakitangunyada sa lado lokal. An state of calamity sa parte mismo kana probinsya kana Camarines Sur ipinagpapahayag kan DTI na padagos na pinagpapasulod ana price freeze
isinairarom sa state of calamity ang probinsya kan Camarines Sur matapos antemporaryo asin distrusong bunga kan super typhoon na si Uwan base man sa resolusyon na number 100 ninuli kani automatikong ipinapasunod ang price freeze sa mga panginot na mga barakalon sa irarom kan Price Act Republic Act 7581 basado kay DTI Camarines Sur Direktor G. Ablan saklaw kan price freeze ang mga essential goods arog kan dilata, sardinas, instant noodles, tubig, tinapay, asin kapi. Sinabi ni DTI Provincial Director G. Ablan na tulos sindang nagpaluwas nin memorandum circular tanganing ipaaram ini sa gabus na mga establishmento digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur nagkapira ng mga parabakal anda nagkumpirmar na daima nagiroan na presyo kan sa indang pinagbabakal kadaklan na pinagbabakal matapos kan na paglamasa kan bagyo nga Uwan nagpatanid ang DTI napapatawanin na magkakanigong pinalidad o multa sa kantidad na 5,000 pesos sagud ng 1,500 pesos ang sisay manamabalga sa price freeze depende sa gabat kan sa indang kaso o pagbalga. Sa iba pang detalyes kan mga barata pakitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal dakol na mga residentes kan Barangay Grijalbo dyan sa San Fernando, Camarines Sur natawan nin libreng konsultasyon sa mata asin eyeglasses na minatugma ang grado sa paagi kan sinasabing eye clinic on wheels na pinadaran ni Gobernador El Rey Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur asin man ni Congressman Luigi kan 2nd District kabali naman si Congressman Migs Villafuerte kan na probinsya kan Camarines Sur basado sa mga naka-avail kan na sambit ng serbisyo dakulang ginhaway ni para man sa sainda ninulitan nagkaigwasin daning pagkakataon na maipailing check up ang sa indang mga mata na daima nagagastos ni 5 centavos. Libre pa ang salming asin igwapa ni nako ang mga bitamina asin bulong na itinaog gikan mismo sa party kan mag-aramang Villafuerte, Governor El Rey Villafuerte, Congressman Luigi Villafuerte asin man ni Congressman Migs Villafuerte. Iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado o barata na kitangunyad sa lado ninda international barata sa luwas kan nasyon. Sa tuyang barata sa luwas kana nasyon kinumpirmar ngunya na kana China na kana nakalis na aldaw subuot ana pagkakaigwa ni na pagkakahiling ninda sa pinakadakulang single gold deposit poon pa ka 1949 kung sain na-discover ni kana nasyon kana China siguna sa Ministry of Natural Resources and dadunggo gold mine sa parte mismo kana probinsya kana Lianing naglalaman ni naabuton sa 1 million o aabuton sa 1,444.49 na tonelada kana sinasabing gold reserve na pabareta kana State Global Times na pasado na ang mina sa economic feasibility assessment kaya pwede na ining i-develop pinagkukonsidera ang deposito bilang sarong super large open pit mine pinagkakarkulong abuton sa 2.586 billion na tonelada ini ana or asin man sinasabi na subuot party kanda
halangkaw na 720 meters elevation na may average na 0.56 na gramo kan ginto kada tonelada. Nadiskubre ang mina matapos ang 15 bulan na exploration na posibleng maging modelo subuot para man sa short cycle high quality mineral survey sa inaatubang duman sa parte ka nasyon kan China. Sa satuya ngunya na mga barata sa kinabanin na karawat sa lado ka na basketball sa PBA, an Enlex nakamtana ang ikaduwang sunod na kapangganahan matapos ilang paso ang Titan sa iskor na 92-83. Nakuha na kan Enlex Road Warriors ang ikaduwang sunod na kapangganahan matapos daugun ang Title Ultra 92-83 sa nagpapadagos na PBA 50 season na Philippine Cup. Nanginot sa kapangganahan kan Enlex si Robert Bulik na nagtagaman ng 36 puntos na kawat asin ginibo sa University of Santo Tomas Quadri sa Centennial Pavilion. Kabali naman na naging labi sa kapangganahan kan Enlex ang ginibong 3 points ni Bulik na natatadang 1 minute 21 second o 1 minute 21 seconds sa last quarter para man digdi magkaigwanin tabla sa skor na 83-83. Ninulik ang pakangganahan kanda Enlex nasa inot na pwesto niya na ana Enlex kay Van and Rain or Shine na igwanin anom na kapangganahan asin duwas na ang kadaugan. Mga tugang iyanan kat teripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuwi na kaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon sa Engineering Department si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Jonel Cuba Mabalos kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugodan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Salamat po, basta bareta sigurado. BBS Basta Bareta Sigurado. Broadcasting Region 1. This is BBS Bicol Broadcasting Systems Incorporated, DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS Basta Bareta Sigurado. Alas 7. Mga tugang liwata, maray na aga po sa Indogabos. Ako po si Jonel Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata kita ngunyan na sa lado lokal, liderato ka na 9 Infantry Spare Division kan Philippine Army asin GTF Bicolandia Commander binisita and ismong kampo kan Infantry Battalion kan Philippine Army. Sa iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, mga pulis sa Bicol nag-bike patrol sa ginigibong rally kada INC. Sa tuya pang pamayukan na mga barata sa lado lokal, tulos-tulos man na nagtaon ni na tabang asin na nagbisita sa parte mismo kan barangay kan Flor de Lis. Tanganing magatod nin tabang si Congressman Luigi Villafuerte kan Camarines Sur. Pamayo pa kan mga barata sa lado lokal. Most wanted persona dako pa kan mga miyembros kan PNP duman sa Banwaan kan Baaw. Sarot man na po sir sa Banwaan kan Baaw dako pa sa ginibong drug bypass sa operation. Iba pang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Centennial Aka sa 80-85 90-95 itinao ni
Congressman Huribata dumanda sa Banwaan kanda Ragay, Camarines Sur. Yan ang mga headlines kan mga bareta, ang mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirumdum. BBS, basta bareta, sigurado. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, patworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Sa pangkalahatan, ang Bicol Region ay maaaring makaranas ng near normal rainfall hanggang sa above normal rainfall mula buwan ng Hulyo hanggang Disyembre. Maging handa rin sa mga bagyo at mahabang pag-ulan sa pamagitan ng mga sumusunod. Magparehistro sa PCIC bago magtanim ng maramihan. Magtabi ng binhi para sa posibleng pag-uulit tanim kung mapinsala ng ulan ang pananim. Magsagawa ng integrated pest management upang makontrol ang mga insekto tulad ng armyworm, patworm, daga at mga sakit ng palay, mais o gulay. Magtanim sa mga greenhouse, rain shelter at raised beds upang hindi maipon ang tubig ulan sa pananim. Maglagay ng mulching gamit ang plastic mulch, rice husks at bunot ng nyog upang hindi tumubo ang damo lalo na sa mga gulayan. Mag-alaga ng pato o manok na paitlugin. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Ato kong diwata, maray na aga po sa endo ako po si Jonel Cuba. Ang relief operation distribution duman sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur, ang padagos na pinagasagibukan na sudma. Ini pinagapaginutan mismo kan alkalde kan na Banwaan kan na Ragay, Mayor BGH Huribata, asin man ni Congressman na Huribata, kan First District kan na probinsya kan Camarines Sur, siring man kan opisina ni Gobernador El Rey Villafuerte kan probinsya kan Camarines Sur, sa tabang man kan DSWD ang relief operation kiniburman sa Amumukpok sa Banwaan kan Ragay, Camarines Sur kung sa ina nakapagatod nin mga food packs sa mga residentes kan sinambit ng lugar. Entero nga nakangisi asin maugma na pinagresibikan mga residentes dumanda ang tabang na naghahali mismo sa party kanda mga opisyalis kanda gobyerno arog ninda Governor El Rey Villafuerte, Congressman Huribata, asin man Mayor BGH sa Huribata, asin man kan DSWD. Ini bilang party kana amay na pagpaabot ni natabang sa pangangaipo kan mga residentes kanda Banwaan kan Ragay, Camarines Sur sa kasuguan man ni President Bongbong Marcos Jr. Sa iba pang detalyes kana sa tuya pang mga barata sa lado lokal, na aresto kan mga tauhan kana PNP sa Banwaan kanda Baaw, Camarines Sur, ana sarong sospek sa kaso ni na panabon sa Banwaan kanda Baaw, Camarines Sur na pinagkukonsiderahan na mo sa wanted person. Ini matapos man sa isinagibong manhunt Charlie kana mga miyembros kana Philippine National Police. Maski ngani pagal-pagal pa ana mga tawan kana PNP ninuli man kana katatapos pasalaman na bagyong si Uwan daiman pinapabayaan kan mga ini
ada pagdako pa sa mga persona na igwanin mga pinjenteng mga warrant of arrest. Iyan sa kasuguan kan liderato kan Philippine National Police na dapat darakupon ang mga persona asin maiserbi ang mga warrant of arrest na aluinang na i-release sa laog mismo kan hipatura kan pulisya sa banwaan o sa mga banwaan sa Bicol Region. Sa iba pang detalyes kana sa tuyang mga barata kita ngunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal, viral video kana subuot abusadong pulis sa Naga. Pigi-imbestigaran na. Boyet Paderes sa detalye. Imbestigaran na Naga City Police Office ang naglalakop na video online kung saan nagkaigwan ng konfrontasyon sa pakultanan kan sa Lumalangkaw na official kan NCPO na iguang tangkong Police Lieutenant Colonel asin Police Corporal. Mahiling sa video na pinag-uulayan kan duwang pulis ang dapit sa oras kan trabaho kan bigla ining makatrasuli sa igwang tuminama sa labas kan korporal. Sigon man kay Police Staff Sergeant Robert Aguilion, sinabi kay ining tulos na nakaabot sa opisina ni City Director and Interim Casintor sing nagsugo kan investigasyon pati na ang paliwanag kan duwang embulto. Mientras tanto, sinabi na Aguilion na panraraot lang daa sa official and post sa social media sin igwang intensyon na raot ng pagkatao kani. Sa ngunyan, tigahanap pa daa ang nagpost kan sinambit ng video. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, sa pampasayrong bahasa ang nabagsakan ng poste kan na kooperatiba kan Caso Rico 4 duman sa partido area matapos na masagi kani ana linya sa parte kan na Puente Villa Highway sa Banwaan kan Karamuan Camarines Sur. Ang nasambit ng basa gikan pa duman sa parte kan Metro Manila, pasiring kuta na sa parte kan na Banwaan kan na Karamuan na Camarines Sur. Ini iyo ang bus na Raymond. Ana nasambit na nga Raymond bus, ang nasagi ang linya kan na kuryente kan na Caso Rico 2 o Caso Rico 4 na iyo ang naging rason tangani man na matumba mabagsakan ni na poste kan na Caso Rico. Ana nasambit na nga bus tulos man nagresponde ang mga lineman kan kooperatiba kan Caso Rico 4 sa lugar asin naali tulos ang buminagsak na poste kan na kuryente. Mayo man nin na i-report ang mga autoridad na nairido sa nasambit na nga insidente kada matumbahan ang bus na Raymond kan poste na pinaggudgud kaini ang linya kan kuryente. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata pakitangunyad sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga barata sa lado lokal kanda nagtalikod na aldaw kan na Sabado 2025 formal na isinagibo ang change of command ceremony kan 96 Infantry Alab Batalyon sa headquarter kan 96 sa IB Kunsain. Pinagabugtak na pamayo si Lieutenant Colonel Edward Balisong bilang bagong batalyon commander karibay ni Lieutenant Colonel Francis R. Espiritu. Pinanginutan ang seremonya ni Major General Arwin Almasi na pinagabistong makabuluhan na kontribusyon na malasakit asin humanized leadership ni Lieutenant Colonel Espiritu. Mas ngani na itapos ng mas amay an sa iyang trabaho ninuli man kana karera kana advancement dai matatawaran ang ligasiya nga pinagwalat kani sa unit asin sa parte mismo kana probinsya kana Masbati basado yan sa pahayag kana 9 Infantry Division kan Philippine Army.
pinagpartisiparan an okasyon kan mga lokal na opisyal, stakeholder asin man kan PNP Masbate anasambit ng turnover of command. Nagpaayag nin taus pusong pasasalamat si Lieutenant Colonel Espiritu sa suporta kan unit asin mga katabang na institusyon, mantang nangako man si Lieutenant Colonel Balisong na mas pang papakusugun an operasyon, pakikipagtabangan sa lado kan komunidad asin mga programa ninda katrangkiluhan para sa padagos na seguridad kan pag-aasenso duman sa partibismo kan probinsya kan Masbate. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga barata sa lado lokal. Sobrang 500,000 na kantidad ng health commodities na i-turnover na kan DOH Bicol sa LGU duman sa Garchitorina, Camarines Sur. Daryl Banyas sa detalye. Sa ipinaluwas na informasyon kan Department of Health Bicol Center for Health Development, ibang kabilugan na 522,140 pesos na kantidad kan health commodities ang sa indang pig-turnover dyan sa Banwaan kan Garchitorena, Camarines Sur. Personal man ining ang sinabit ng mga commodities na kinababalihan kan mga bulong, water purification tablets, breastfeeding kits, insecticide treated nets and screens, hygiene kits as in man water containers. Ini ang napig-resibi kan sinabit ng Banwaan para sa indang konsekwentes. Ang inisyatibong ini kan Departamento sa Sanidad sa Kabikulan, parte ka nagapadagos na health response para sa mga komunidad na naapektaran kan paglamas sa kan super typhoon na si Uwan. Initangarig masiguro na ang mga essential supplies makakaabot sa mga nangaipong pamilya asin tangarig na mapakusog ang local health asin man sanitation efforts sa sinambit ng lugar. Dagdag na bareta sa lado lokal, Daryl Banyas, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pa niya itong detalyes kan sa tuya pang mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan barata sa lado lokal. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, duwang individual kumpirmadong gadan ninuli man kan na bagyong Uwan. Pinagkumpirmar kan Office of Civil Defense sa OCD Bicol na duwang individual na napabarata na binawian ng buhay matapos man magtama ang bagyong Uwan kan nakalisa na aldaw o kanakalis na simana ang mga biktima sinasabing 50 anyos na lalaki asin man 76 anyos na babae. Sinasabi iyan na nasambit na nga record na i-record kan rescue duman sa partibismo kan Banwaan kan libon sa probinsya kan Albay. Apwera ka nasambit na nga mga persona pinagababalidar paninda na nagkapira pang mga probinsya sa parte kan Bicol Region ninulita igwanin mga bareta na nawawara durante kan kasagsagi kan nasambit ng bagyo. Sa iba pang detalyes kan sa tuya pang mga barata sa lado lokal, ang liderato kan 9 Infantry Spare Division asin na GTF Bicolandia Commander pinagbisita ang mismong opisina kan 2nd Infantry Battalion kan Philippine Army. Binisita kan liderato kan 9 Infantry Spare Division asin Joint Task Force Bicolandia Commander na si Major General Aldwin Almasi kan Philippine Army anda opisina kan 2nd Infantry Battalion sa barangay kan Panisian, Uson, Masbate kan nagtalikod na aldaw kan Sabado. Sa iyang pag-abot mainit na pinagsabat kan 2nd Tunanda Troopers ang general na tulos man nagtao ngin makaulugan na mensahe para man sa trupa kan nasambit ng batalyon. Sa iyang diskurso pinagapaabutan nin pag-umaw ni Major General Almasi
anda daisubot matatawaran na dedikasyon kana 2nd Infantry Battalion kan Philippine Army sa irarom kan 9 Infantry Division kan Philippine Army dyan sa Banuan kan PD sa Padagos na pagkakaigwa kana sinasabing pagkakawara asin pagkakaubos kana insurhensya sa partibismo kana probinsya kana Masbate. Ipinagpayag kani na an sa iyang paghanga sa saindang mayong sawang serbisyo asin na maisog na paninindugan para man sa katrangkiluhan asin na matawan ni pagpapagirumdum sa mga soldados na maging mapagmatsyag, maging maingat mantang sa gabus na oras urog kapag nagkakaigwa nin operasyon. Tinawan doon niya ang magayon na performance kana 2nd Infantry Battalion kan Philippine Army, partikular na sa saindang Civil Military Operation CMO sa Padagos na nagpapatibay kan relasyon sa lado kan mga sibilyan o komunidad asin nagtatabang sa pagsulong kan katrangkiluhan pag-asenso sa nasambit ng lugar. Grabe man ang pasasalamat asin ang kaugmahan kan liderato kan 2nd Infantry Battalion na si Lieutenant Colonel Lazaro D. Kigawa Jr. na sa tao ka na maraot na panahon dahil pinalampas ni Major General Almasi ang pagkakataon na personal na makabisita, makaulay ang mga tauhan kan 2nd to non-troopers. Ana pagbisitang ini sarong importanteng aktibidad para man sa mga soldados kan 2nd Infantry Battalion kan Philippine Army. Patunay kan matibay na suporta asin importansya sa liderato kan national o sa liderato kan 9 Infantry Division kan Philippine Army na yao na ang pinakamayor na kampo sa Kuta Elias Angeles sa Tinangis Pili Camarines Sur sa saindang mga unit asin sakripisyo sa kada mga personay o mga soldados kan 9 Infantry Division Philippine Army. Iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan bareta sa lado lokal, nagsagibo kan pinagsasabing bike patrol ang Philippine National Police o PNP Regional Office No. 5 tanganing imonitor ang seguridad asin man karahayan sa rally kanda pagiging transparency kan Iglesia ni Cristo INC sa Rio na sa partibismo kanda Bicol kanda Sudma. Ana nasambit na nga lakdang pinagpanginutan ni Police Brigadier General Nestor Babagay Jr. ang paglibot-libot lunad kan sa iyang bisikleta asin mga tawan sa panginot na mga lugar sa parte kanda Bicol. Nagpakuapa manin ladawan o retrato sa atubangan kanda kapilya kana INC kaiban ang nagkapira nga mga miyembros kan sinambit ng lugar ana bike patrol subot party kan police visibility asin presensya na ubato na ipamati sa mga namamanwaan kaiban ang mga pulis sa anuman na pampublikong pagtitiripon. Ginamit man na an oportunidad kan na PNP ang bike patrol tanganing makipag-ulay sa komunidad asin na madangog-an sa indang mga agrangay sentimiento may pailing na proactive ang pulisya andang magtabang sa indang mga pangangaipo. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyan sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan barata sa lado lokal. And sinasabing sentinensya subuot digdi para manda sa party kan 80, 86 o 85, 90 asin 95 anyos igwa ni na tig 10,000 pesos na kasgip ana na resibi igwa pa ni na chike asin na mga siguradong importanteng mga kagamitan para manda sa saindang pangangaipo urog na sa parte kan mga medisina asin manda nina vitamina ana ipinabudbud ni Congressman na Huribata duman sa partibismo kanda
banwaan ka na Ragay Camaridisura para sa amay na pagpapamasko kani sa mga senior citizen. O yan, parte kan mga pahayag ni Horibata. Today is a wonderful day. Meron po tayong mga Senior Citizen Centenarian Act from 80, 85, 90, 95. Makaka-receive ng 10,000 pesos. So tingnan niyo po, madami po dito sa Ragay. Madami po. Lahat ng first district po, ikutin natin. Ginawa na natin sa Sipocot, ngayon sa Ragay. Hindi lang po. From sanitaryo, meron po free consultation, free doktor, and libreng gamot. Madami po talaga. Ganyan po. So, may free check-up pa po. Hello po. Hello po. Of course. Oh, ay, hulog. Ayun. Okay, may free consultation. Hello po. So, talaga, very, very organized. Again, maraming salamat po sa ating RD Carissa and LGU Ragay from Sanitarium. Parte yan kan mga pahayag ni Congressman na Horibata sa itinaong pagtao ni na ayuda pig 10,000 pesos sa mga centenarian na nagedad 85, 90 asin man 95 anyos duman sa banwaan kan na Ragay Camaridisur. Sa iba pa nga detalyes kan mga barata pagitangunyanda sa lado lokal. Sa iba pa nga detalyes kan sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal, padagos-dagos mada ngunyanda ada pag deploy kana mga tauhan kana Philippine National Police tangani mana na makatabang sa parte mismo kana mga residentes sa laog kada probinsya kana Camaridisur sa pagduhol nin asistensya sa mga naging biktima kana kalamidad padagos an sa indang pakikipag-koordinar digdi sa probinsya kan Camaridisur sa provincial government na pinapamayuan ni Gobernador Elry Villafuerte kana probinsya kana Camaridisur magigirumduman naan pulis saro sa katabang-tabang kan gobyerno probinsyal kan Camaridisur poon pa kan kasagsagi kan bagyong uwad asin man sagkod na nga sa relief operation ang gobyerno probinsyal kan Camaridisur sa paagi ni Governor Elry Villafuerte da inagsasawa sa pagtaunin tabang sa mga residentes kan Camaridisur kay banan si Governor o si Congressman Luigi Villafuerte asin Congressman Migs Villafuerte tangani nga makaabot tulos-tulos ang ayuda para man sa mga residentes na nangangaipuan kana sa indang mga food packs o relief operation. Mga tugang iyan ang kateripunan kan mga bareta sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot kan mga bareta yaon dyan sa Engineering Department kaibanan ta dyan si Sir Chief Engineer Ariel Camarote. Mga tugang, ako po si Junel Cuba mabalus kan sa idupong pagantabay mapasatuya pulugudan biyaya patin bendisyon kan mala Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.